Sige, so patuloy tayo sa ating pag-aaral sa series natin sa Matthew chapter 8, no? So inanyahan ko kayo na tayo ay muling tumayo bilang pagbigay galang sa banal na salita ng ating buhay na Panginoon Diyos. Open your Bibles with you to the book of Matthew chapter 8 verses 18 to 22. Sabi sa salita ng ating Panginoon Diyos, "Now when Jesus saw a crowd around him, He gave orders to depart to the other side of the sea. Then a scribe came and said to him, 'Teacher, I will follow you wherever you go.' Jesus said to him, 'The foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head.' Another of the disciples said to him, 'Lord, permit me first to go and bury my father.' But Jesus said to him, 'Follow me and allow the dead to bury their own dead.'" Mananalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umaga na ito na dinala ninyo ang bawat iisa sa amin, Panginoong Diyos, sa tahanan na ito na safety. Maraming salamat, O Diyos, dahil Ikaw ang aming Panginoon na sovereign, powerful, unchanging, and eternal. Nang dahil sa inyong mga katangian, Panginoong Diyos, ang bawat iisa sa amin na sumasampalataya kay Panginoong Hesukristo ay meron na pong karapatan na makakalapit sa banal at matuwid na Panginoon Diyos. Not because of our might, not because of our own strength, but because of what Jesus has done for us 2,000 years ago. Maraming salamat, Panginoong Jesus, for saving us. Indeed, Ikaw ang nagiging substitute, O Lord, para sa amin, upang ang bawat sala ng mga hinirang ng Panginoon Diyos noong una pa man ay mapaparusahan sa pamamagitan ng inyong katawan. Ang inyong katawan, Panginoong Jesus, ang siyang binugbog, sinaksak, ipinako sa krus at namatay, upang ang bawat isa sa amin ay magkakaroon ng full redemption by faith alone in you, Jesus. Kaya maraming salamat, Panginoon. Nawa sa umaga na ito, ipapaunawa ninyo sa amin, banal na Espiritu, na si Kristo ay nararapat na aming susundin. At nawa maunawa ng bawat isa sa amin na ang pagsunod kay Kristo ay hindi ito madali, ngunit magiging magaan ito sa amin kapag kami ay nanalig kay Kristo Jesus. Because the strength na aming ginagamit sa pagsunod sa inyo, Jesus, ay hindi nagmumula sa amin, sapagkat ito ay nagmumula sa inyong biyaya, O Diyos. Maraming salamat na ang bawat isa sa amin na inyong i-justify, ay inyong i-sanctify, and sooner or later, mararanasan namin ang full redemption on the day of our Lord Jesus Christ. Bless us, O God. In Jesus' mighty name I pray. Everybody say amen and amen. You may now take your seats, mga kapatid. Magandang umaga sa lahat. So I titled our sermon in this morning, "The Cost of Following Jesus." Alright? The cost of following Jesus. Now, sa ating series, mga kapatid, in the book of Matthew, lalo na sa chapter 8, after sa Sermon on the Mount, from chapter 5, chapter 6, and chapter 7, ay makikita natin na pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo mula sa bundok, mga kapatid, kasama yung large crowd na bumaba mula sa mundo after the Sermon on the Mount, ay mayroong isang tao na leper na lumalapit kay Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus ay nagmamakaawa siya na siya ay pagalingin o kaya linisin ng ating Panginoong Hesukristo. At yun nga ay nagiging malinis ang isang tao, mga kapatid, na kitungin. Pagdating naman natin sa chapter 8 verse 5 hanggang sa verse 13, mga kapatid, ay nakikita rin po natin yung pananampalataya ng centurion, na nag-utos siya ng Jewish elders para lumapit kay Panginoong Jesucristo at magmamakaawa para pagalingin ang kanyang servant. Sa centurion, mga kapatid, ay ganun din po, naggumagaling yung servant ng centurion kahit gaano pa man yun kalayo at the time. At nung nakaraang linggo ay nag-aral kayo dito sa verse 14 hanggang sa 17, yung hinahawakan intentionally, no, na Jesus, yung mother-in-law ni Pedro, mga kapatid, at yun din po ay gumagaling pagkatapos bumangon ito at naglilingkod sa kanya. At sa verse 16 to 17 naman, ito na yung mga panahon, mga kapatid, na lumalapit na yung maraming mga tao kay Panginoong Jesucristo.
Kumbaga, na-amaze sila sa mga kamangha-mangha na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At ang kadalasan, and specifically na minimension dito sa verse 16, na lumalapit kay Panginoong Jesucristo, kaya dinala nila ang kanilang mga pasyente kay Jesus, ay yung mga tao, mga kapatid, na nadidemon possessed. At silang lahat ay pinapagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon naman, ay pag-aralan natin yung the cost of following Jesus. Now, masasabi ko na ang pagsunod kay Jesus ay hindi po ito madali. Dahil hinihingi nito ang iyong lubos na katapatan. Uulitin ko, hindi madali ang pagsunod kay Jesus dahil ito ay nangangailangan ng lubos na katapatan. Pagtanggi sa iyong sariling mga makamundong ambisyon. Pag-reprioritize ng iyong pinakamalalim na relasyon at kusang pagtitiis ng sakripisyo o pagdurusa. Sabi pa na Dietrich Bonhoeffer, mga kapatid, sa famously na quote na meron siya, sabi niya, grace is costly because it calls us to lay down our lives to follow Christ. Ulitin ko ha. Grace is costly because it calls us to lay down our lives to follow Jesus. Now, para kay Dietrich Bonhoeffer, ang pagsunod daw kay Panginoong Jesus ay hindi madali. Sapagkat ito ay nangangailangan ng total submission at undivided loyalty. Ulitin ko ha, total submission at undivided loyalty dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. At dahil sa mabuting balita na ito ay imposible na ang response natin sa gospel ay ang pagiging passive sa Panginoon dahil hindi po cheap grace ang ating natatanggap mula sa Diyos, but a grace that we don't deserve by giving us His own Son to die in our place, and by that, the Holy Spirit causes us to believe and obey God by faith in Jesus Christ. Now, ang totoong pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng pagtalikod sa ating mga sariling kagustuhan. Dahil hinihingi ni Jesus ang katapatan na pumapalit sa iyong pinakamalapit na ugnayan sa mundo at pamilya, na kung minsan ay maaaring magdulot ng hidwaan sa mga mahal sa buhay. Sa ibang salita, ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan na pasanin mo ang iyong cross at sa araw-araw. Dahil dito ay nangangahulugan ng pagsuko ng iyong personal na kontrol, pagkamatay sa makasariling pagnanasa, at pagtitiis sa kahirapan para sa iyong pananampalataya at pagsunod kay Kristo Jesus. Now, meron ding quotation na merong paraphrase si Tabeti Anyabueli sa tinatawag nating the cost of following Jesus. At ito ang kanyang sinasabi, mga kapatid. Will comes to a life of homelessness and costly sacrifice. Ulitin ko ha. Ang paraphrase niya sa the cost of following Jesus is this. Welcome to a life of homelessness and costly sacrifice. Now, I want you to look at your Bible in the book of Luke, chapter 14, verse 26 to 27. Luke 14, 26 to 27. Sabi dito sa salita ng ating Diyos, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Now, ang talata na ito, mga kapatid, ay hindi ito nangangahulugan ng literal hate to your own family. Sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kapatid, brothers o sisters. But Jesus here is using sa tinatawag nating jarring, hyper-literal comparison. Ulitin ko ha, ginagamit ni Jesus yung jarring, hyper-literal comparison to emphasize that your devotion to Him must be take supreme priority over your earthly relationships. At another, mga kapatid, according to a common Semitic idiom, ginagamit ito throughout sa scripture. The word hate here comes from the word miseo, means to love less. Ulitin ko ha, nangangahulugan ito na to love less or to prefer less. Sa makatuwid, kung iintindihin natin ito in context, dapat pala na magiging top
priority natin si Jesus over sa ating family. Is that clear? Magiging top priority si Panginoong Hesukristo sa ating mga sarili, sa ating mga trabaho, sa ating pagninegosyo, over sa ating pag-aaral, o kaya sa ating mga anak, over sa ating asawa, at over sa ating mga pangarap. At another na passage na makikita natin dyan is in the book of Matthew. I want you to go back, Matthew chapter 10, verses 37 to 39. Matthew 10, 37 to 39. Sabi dito sa salita ng Diyos, "He who loves the father or mother more than me," sabi ni Jesus "is not worthy of me." Right? "And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow me, and follow after me is not worthy of me. He who has found his life will lose it. And he who has lost his life for my sake will find it." Grabe, no? It talks about denying ourselves, mga kapatid. It talks about following Jesus. Ito yung cost sa pagsunod natin kay Panginoong Hesukristo. Ang mga talatang ito ay hindi nagtuturo ng literal na puot sa iyong pamilya, no? Dahil hindi sila kapareho ng pananampalataya sa inyo, magkakaroon ka na lang ng puot, galit sa kanila, kasi nga nakikita mo sila na hindi kayo mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo na nag-iisang Diyos, bugtong na anak ng Panginoong Diyos, nag-iisang tagapagligtas. Hindi po yun literally puot, mga kapatid. But again, ulitin ko, it refers to love less or to prefer less. Maliwanag po ba? So ang talatang ito ay hindi nagtuturo ng literal na puot o kaya galit sa iyong pamilya, dahil ang talatang ito ay nagsisilbi ng isang radikal na panawagan na unahin si Kristo kaysa sa lahat. Uulitin ko, mga kapatid, ang mga talatang ito ay hindi nagtuturo ng literal na pagkapuot sa iyong mga magulang, pamilya o kaibigan, sapagkat ito ay nangangahulugan na Jesus over family, Jesus over your husband, Jesus over your wife, and Jesus over your children. Now, allow me to quote once again mula kay Dietrich Bonhoeffer sa kanyang libro na nagsasabing Cost of Discipleship, na matatagpuan sa page 51. Sabi po niya, "The only one man who has the right to say that he is justified by grace alone is the man who has left all to follow Jesus. When Christ calls a man, he bids him, 'Come and die.'" Nakuha natin? Sa paglapit natin kay Kristo, ito talaga yung dapat nating hindi kalimutan. Lumapit ka and die to yourself. Is that clear? Ulitin ko sabi niya, the only man, ang tao daw na may karapatan na tawagin o kaya magsasabi na siya ay pinawalang sala dahil sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, ay yung tao na iniwan niya ang lahat at sumunod kay Kristo Jesus. Why? Because sabi niya, when Christ calls a man, he bids him, "Come and die." Therefore, denying yourself and being dead to yourself is important in Christian discipleship. Let me ask you this question. Ikaw ba ay disipulo ni Kristo? Are you a disciple of Jesus? Nakikita ninyo ang transition sa progression sa passage sa chapter 8? Mula sa mga taong nahahype dahil sa ministry na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. And here comes, pagdating dito sa verse 18 to 22, at sa mga kasunod na naman na pag-aaralan natin sa Jesus Calm the Storm, ay talagang pagsakay nga lang nila ng bangka, mga kapatid, doon na binagyo sila. That is the cost of following Jesus. You see that? Now, look at this. Verse 18, makikita ninyo, avoiding the crowd. And I will prove that to you kung bakit nag-avoid si Jesus sa crowd. In verses 19 to 22, trimming the crowd. In verses 19 to 20, specifically, makikita ninyo dyan, a call to commitment to the rush. Alright? A call to commitment to the rush. At sa verses 21 to 22, a call to urgency to the tentative. Alright? A call to urgency to the tentative. Allow me to give you our big idea and states,
Following Jesus, pwede niyo ba sabihin, following Jesus? Following Jesus demands radical commitment, for it requires self-denial, self-dying, unconditional obedience, and unreserved submission. Ulitin ko po. Following Jesus demands radical commitment, for it requires self-denial, self-dying, unconditional obedience, and unreserved submission. I really love this passage. And I have a reflection question sa bawat isa sa atin. What if tatawagin ka ng Panginoon Diyos na magpapastor? Will you obey Him? What if tatawagin ka ng Panginoon Diyos na magiging asawa ng pastor? Will you obey Him? Ay, ayaw ko magiging asawa ng pastor. Pastor, kasi walang pera. Amen. No? Lalo na sa Living Word, we are not a prosperity gospel church. Right? What if tatawagin ka ng Panginoon Diyos na magiging full-time na worker sa kanyang iglesia? Will you follow Him? Are you willing to obey Him even if you don't like that calling? Are you willing to follow Him even if you are not comfortable with the people around you? That's the cost of following Jesus. Ang Matthew chapter 8 verses 18 to 22 ay may parallel passages in other gospels. Makikita natin ito sa Luke chapter 9 verses 57 to 62 at naglalaman rin ito ng parihong katuruan na matatagpuan sa Luke chapter 8 verse 22. Ngunit may kaibahan lang sa pagkasulat ni Lucas at si Mateo. Dahil si Mateo, mga kapatid, ay sinusulat niya ang pangyayari na ito early in Jesus' ministry, right before the coming of the storm on the Sea of Galilee. As Jesus is ordering to depart to the other side to escape the crowds. Si Lucas naman ay pagkatapos ng Jesus calming the storm, at habang si Matthew naman ay papunta pa lang doon sa storm. Now we need to pay attention sa progression sa sulat ni Matthew dahil ang verses 18 to 22 ay tungkol ito sa testing ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Testing sa kanilang commitment kay Jesus. Pagdating sa verses 23 to 27 ay patungkol na naman ito sa authority ni Jesus over the nature, and that was part of their testing as they follow Jesus. In other words, when we follow Jesus, we will surely face many trials. Ano yon? Sa pagsunod natin kay Jesus, ay talagang haharap tayo sa napakaraming mga pagsubok sa buhay. Testing and sufferings, ngunit lahat ng ito ay worth it kung ating mapagtatagumpayan dahil hindi ito maikumpara ang kagalakan natin sa Diyos sa temporaryong happiness sa mundo na ito. Dahil alam natin na our joy in the Lord while experiencing hardship or different forms of sufferings ay tungo ito sa eternal glory na inihanda ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin na kay Kristo Jesus na sa araw-araw ng kanyang pagbabalik. Church, following Jesus ay hindi madali but worth it. I believe na along the journey habang hinahampas ka ng maraming mga pagsubok sa buhay, ay hindi talaga madali. Minsan naiisip natin na ako ay mag-quit na lang dahil napakahirap na ng buhay ko ngayon as I follow Jesus. Remember this, kapatid. Temporaryo lang ang mga pagtitiis na iyon. Ngunit merong eternal glory na nag-await sa atin on the day of our Lord Jesus Christ. Now let us look at sa verse 18, avoiding the crowd. Would you say after me, avoiding the crowd? Look at sa verse 18, and it says here, this is another scenario ha. Sabi dito, now when Jesus saw a crowd around him, he gave orders to depart to the other side of the sea. Now ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng panibagong scenario of the story dahil pagkatapos ni Jesus, nagpapakita ng mga milagro.
at nagpapagaling sa mga may sakit tulad ng the healing of leprosy, the healing of the centurion's servant, the touch of Peter's mother-in-law, at sa patuloy na pagdala sa kanya ng mga sinasapian at mga may sakit, ay bigla na lang nag-utos ang ating Panginoong Jesucristo to depart to the other side of the sea. In other words, Jesus' command to depart to the other side of the sea ay hindi accidental. But what it is, Pastor, this is intentional. Now in Matthew chapter 8 verse 16 says, when evening came, they brought to him many. Look at that, sa verse 16, nung nakaraan na pinag-aralan ninyo. When evening came, they brought to him many who were demon-possessed. Grabe, no? And he cast out the spirits with a word and healed all who were ill. Kaninang umaga, habang nakikinig ako kay John MacArthur, mga kapatid, at talagang sinasabi ni John MacArthur, ang reason kung bakit pinapagaling ng Panginoong Jesucristo yung mga tao na nagkakaroon ng demon possession, the reason for that, so that He might display to all men that Jesus is God. Jesus is the Messiah who arrived na magkakaroon ng deliverance ang mga Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. But the people at the time ay nagkakaroon pa rin sila ng attraction doon sa charisma, doon sa healing. At hindi nila naiintindihan that Jesus were doing this because He is the Son of God. Now, sa verse 17 ay sinasabi ni Mateo kung bakit ito ginagawa ni Jesus at yan ay upang maisakatuparan. Ang sinasabi ni Propeta Isaiah, ano sabi ni Prophet Isaiah? He Himself took our infirmities and carried away our diseases. At pagpasok natin sa verse 18 ay tungkol na ito sa testing of true discipleship. Kaya ang verse 18 ay makikita natin na si Jesus ay nagbibigay utos sa kanyang mga disciples to cross to the other side of the Sea of Galilee. For what? To escape the growing curious multitudes. Now, the words He gave orders means an authoritative military-style command rather than a gentle suggestion. Now, in the context of this verse, Jesus uses this decisive word to tell His disciples to cross to the other side of the Sea of Galilee in order to escape the pressing crowds. Why? Because Jesus wanted to test the large crowds' loyalty. Tingnan natin kung talagang susunod pa sila. Right? Kaya ginagamit ni Jesus ang transition na ito upang subukin ang kanilang katapatan sa Kanya dahil sa patuloy na pagdami ng mga tao na sumusunod sa Kanya dahil sa nakikita nilang mga himala na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nais kong i-input sa bawat isa sa atin ngayon, biblical discipleship demands self-denial. Ulitin ko, biblical discipleship demands self-denial, self-dying, unconditional obedience, and unreserved submission. Sa katunayan nga niyan ay ang mga talatang kasunod kaagad mula sa verse 19 patungo sa verse 22 ay nagsisilbi itong sandali ng pagtuturo sa aktwal na halaga ng tunay na pagkadisipulo ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ni John Piper, sa particular na verse na ito. Sabi ni John Piper, the crowds were often drawn to Jesus for His miraculous power rather than a desire to follow His teachings. He wanted to escape the superficial hype and avoid being made into a political or strictly spectacle-based figure. Naitanong ako sa inyo mga kapatid, gusto nyo ba na makakakita ng mga group of believers na sa loob ng simbahan ay mga deceived? Gusto niyo makita? Yan yung mga tao na priority nila ang trabaho kaysa sa Diyos. Yan yung mga tao na Diyos nila ang kanilang mga sarili. Yan yung mga tao, mga kapatid, na walang sakripisyo para kay Panginoong Jesucristo kasi nga never nilang nararanasan yung biyaya ng Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay. Bakit
Bakit nga ba? Kasi nga kapag tayo ay nakakaranas sa biyaya ng Panginoon Diyos sa ating mga buhay, wala tayong maidadahilan not to follow the teachings of our Lord Jesus Christ. Why? Because Jesus is our Lord. Ano pa ang mga deceived na mga group of people na nasa simbahan, yung mga naghahanap ng literal blessings, literal healing. Amen? Ano pa? Yung mga tao na ayaw nila sa teaching si Jesus pero gusto nila sa product ni Jesus. Ayaw nila sa person na si Jesus. Kasi gusto nila yung mga bagay na nakikinabang sila. Gusto nila yung mga bagay na ipinagkakaloob ng ating Panginoon Kristo sa kanila. Well, that's how the world treated our holy God. Tandaan natin na si Jesus ay hindi dumating para magsimula ng isang revolusyon laban sa Roma. Kaya kapag ang mga tao ay labis na nasasabik, makikita natin na si Kristo ay tilang humihiwalay. John chapter 6 verse 15. Sinasabi rin niya sa maraming tao na panatilihing tahimik ang mga aspeto ng kanyang ministeryo. Matthew 8 verse 4, sa iba't ibang antas ng kanyang tagumpay. Now allow me to give you this a little background. Geographically, Jesus and his disciples were on the western shore of the Sea of Galilee. Alright? Saan sila? Sa western shore of the Sea of Galilee. And the crowd began to swell. What do we mean by the word swell? To expand, grow in size, or increase in intensity. So ibig sabihin talaga, grabe yung pagdami sa mga tao at the time because of Jesus, miracles. Sa mga pagpapagaling ng ating Panginoon Kristo sa mga nasasapian. Yung mga nakikita natin ngayon sa Facebook na mga videos ng mga nasasapian, actually sila lang yan nag-usap-usap ng kanilang mga pastor dyan. No? Iba, fire, mga ganun-ganun. And actually, makikita natin sa panahon na ito mga kapatid, na talagang nag-grow, dumadami yung mga tao na lumalapit kay Panginoong Kristo. And so Jesus, anong ginawa niya? Gave orders to depart to the other side. This move was not incidental but purposeful. Ulitin ko ha, this move was not incidental but purposeful because Jesus wanted to press the issue of commitment. Naintindihan po ba natin? Sa makatuwid sa pamamagitan ng pag-utos ni Jesus to depart to the other side of the sea, ay nangangahulugan ito na ihiwalay ni Jesus ang kanyang mga pangunahing tagasunod. Nakuha pa ba natin? Ihiwalay ni Kristo ang kanyang mga pangunahing tagasunod, primarily His true disciples, mula sa hiyawan ng mga tao na sumusunod lamang sa Kanya dahil sa mga himala na Kanyang mga ginagawa. In other words, it reveals to us that following Jesus often requires leaving behind worldly popularity and comfort. Si Jesus ay nagdidemand ng complete devotion. Amen po ba? Dahil nais niyang mauunawaan ng kanyang mga followers ang kabigatan ng kanilang mga desisyon before making a commitment. And also, a warning that his ministry involves a life of sacrifice and rejection by the world. Kapatid, kung ikaw ay pumapasok sa simbahan na ito at naghahangad ka, nasisikat ka, hindi man problema yun, pero kung sisikat ka kasama ang mundo, hindi mo mamimit yun. Kaya ang paglilingkod sa Diyos ay hindi pasikatan at padamihan. Ulitin ko ba? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi pasikatan at padamihan at payamanan ng mga followers but committed, faithful disciples of Jesus. Now, I recall Napoleon, who knows Napoleon, who is known as the mighty conqueror. Kapag siya ay mag-invade ng land, ay inuutusan niya ang kanyang mga sundalo na sunugin ang barkong sinasakyan nila. Do you want to know his purpose? Upang ang kanyang mga sundalo ay hindi na mag-iisip sa pag-uwi. At ang focus nila ay ang pag-invade sa specific na land kung saan sila naroroon. Now, same to that, when we commit our lives to Jesus,
then we should be willing to follow Him dahil yan ang nais ng Diyos sa atin. Amen ba? Hindi pwede na mga unfaithful tayo, hindi pwede na atras abante tayo para tayong laban bawi. Sapagkat ay dapat committed tayo kay Kristo. Sa ibang salita, kung tayo ay susunod kay Jesus, that means no turning back, no turning back. Ang pangyayari na ito ay totoo sa konteksto, lalo na kapag sa usapin ng depravity ng tao. Dahil napakaraming mga tao sa panahon ni Jesus hanggang sa ating panahon ngayon, na gusto lamang nila ang mga benefits na nakukuha nila mula kay Jesus. Amen po ba? Pero ayaw nila sa teaching si Jesus. Love nila si Jesus na hindi nagdidemand ng self-denial at self-dying, but embraces the all-loving Jesus. The death of Jesus, but rejecting the command of Jesus na i-deny ang inyong sarili at mamatay kayo sa inyong sariling kagustuhan. Kung meron mang iisa sa atin dito na ang pananaw tungkol kay Jesus ay hindi banal at hindi nagdidemand ng self-denial, let me say this to you. You believed in another Jesus. At tiyak akong hindi yan ang Jesus na nasa Biblia. Dahil ang Jesus na nandito sa Biblia ay nagdidemand ng self-denial, self-dying, unconditional obedience, and unreserved submission. Let me share this sa inyo. Naalala ko sa Bible school na sobrang gutom. No? Alam niyo ba na the first time that I went to Baptist Theological College, ang pera ko sa wallet na ibinigay lang ni mama ko kasi at that time, yan yung I think masasabi ko na that was the last time talaga in our lives na sobrang hirap because of nagpa-pioneer sila ng church. And 260 pesos. That was 2012. Hindi ko makalimutan yan kasi that was the time that LeBron James get his first ring. No? And habang nandoon kami sa Bible school, mga kapatid, naibahagi ko sa higher year na schoolmate namin. Actually, nagkakasundo kami ni Pastor John Cleven kasi nga, we experienced the same. Alam niyo, sabi ko, sobrang gutom ako, kuya. Ay bro, sabi ko, gutom ako, bro. Alam niyo kung ano ang sinasabi niya? Umuwi ka na. Seryoso ha? Akala ko ba tinatawag ka ng Panginoon? Kung tinatawag ka ng Panginoon, bakit ka nagugutom? Umuwi ka na dahil walang nagpapastor dito na gutom. Lahat kami ay busog. So kung ikaw ay nagugutom, hindi ka tinatawag ng Panginoon Diyos na dito, umuwi ka na. And my reaction at that time was so, na-shock talaga ko dahil ang expectation ko was all about encouragement and gentleness from my schoolmates. Sabi ko sa isip ko, akala ko ba loving tong mga to? Bakit ang lupit nila sa amin? Tapos may mga kaklase pa ako na umiiyak dahil namimiss nila yung mga nanay, mga tatay nila, yung local church nila. Alam niyo kung ano ang advice ng mga higher year? Umuwi na kayo, huwag na kayo magtagal dito. Pero ang testing na iyon ay ginagamit ng Panginoon Diyos to strengthen us and to be dependent sa Panginoon. Totoo nga na during sa first year hanggang second year, pag third year wala na, lagi na kaming busog. Kasi natuto na kami sa galaw doon sa Cebu eh. Let me ask you this question. Are you willing to follow Jesus? Wherever He leads you. How far will your commitment go? Hindi madali ang pagsunod kay Jesus. Let me tell you this. Kung ang expectation mo wala kang sacrifice, well, more than that ang sasalubungin mo. Ulitin ko, are you willing to follow Jesus wherever He leads you? How far will your commitment go? If you are thinking and expecting that Christianity is all about being cool and famous, then you have no idea about Christianity. Because following Jesus is all about commitment and you will pay it for it very costly. This is very costly, my friends. Kung iniisip mo na ang pagsunod kay Jesus is all about you, sa mga gusto mo,
then you don't have any idea again kung ano ang ibig sabihin sa pagiging disciple ni Jesus. Dahil ang pagsunod kay Jesus ay tungkol lamang ito sa Kanya at hindi tungkol sa atin. In verse 18, we see Jesus avoiding the crowd. In verse 19 to 22, trimming the crowd. Verse 19 to 20, this is a call to commitment to the harsh. Look at this, Actually, marami talagang mga tao na ganito. Then a scribe came and said to him, "Teacher, I will follow you wherever you go." No? Nandoon ako, baka sabihin ko siya, "Oray." No? Sa talatang ito ay makikita natin ang specific na description ni Mateo sa isang tao na lumapit kay Kristo. At sino siya? Siya ay isang scribe. Now, what is a scribe? The scribe was an authority in Jewish law and were allies with the Pharisees. They were teachers of the law. They were highly educated and formed the scholarly class of Jewish society. They were fiercely loyal to the religious traditions. Sa talatang ito ay makikita natin that the scribe came and said to Jesus, "Teacher," look at that, "I will follow you wherever you go." Para bang ang lalaki ba na nanligaw sa babae, no? "Wherever you go, I'll be with you." Diba? Pero nung nagkakayo na, wala na. Wala na. Now, note this. The scribe was too quick to promise, and he was a rash disciple. The scribe was too quick to promise, he was a harsh disciple. Now, this statement, if sincere, would mean that he would have to break with the majority of the scribes and would bring him to disrepute because Christ was not educated, as he was and was against their traditions. Note that this scribe was educated. He was a teacher of the law, allies with the Pharisees. He was part of the elite group of intellectuals and loyal to the religious traditions. But the question here is this: is this man willing to leave all of his earthly achievements? Is this man willing to leave all of his earthly achievements just to follow Jesus? Handa ba talaga siyang magiging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo na kinikilala ng karamihan bilang anak lamang ng karpintero? Seryoso nga ba siya sa kanyang commitment to follow Jesus? Note that the scribe was too quick to promise. He was a rash disciple. But Jesus is not one who is easily impressed or taken. Ulitin ko si Kristo ay hindi madaling ma-impress or taken in. For one, it is possible that this man found Jesus appealing because of his power and his preaching. What could have happened to this man was a clear case of mob psychology or being swept by the emotional tide of the people. It was also possible that this man was motivated by a desire for fame. Ulitin ko, kapatid, si Kristo ay hindi madaling ma-impress or taken in. Let me ask you this very personal question. What is your purpose of following Jesus? Ikaw ba ay sumusunod kay Jesus upang ipakita sa iba na ikaw ay religious or godly compared to others? Sumusunod ka ba kay Jesus dahil meron kang bitterness sa other religion? If that's your motivation, then you are wrong. Dahil ang makapagtatapos lang sa pagsunod kay Jesus ay ang mga taong tunay na nakakaranas sa saving grace ng ating Panginoon Diyos. Lumalago sa salita ng ating Panginoon Diyos because they were sanctified and they are sanctifying by the preaching and by the studying, by the meditation of God's Word. Are you working para sa kaluwalhatian ng Panginoon? I want you to remember this truth. Malinlang man natin ang tao, ngunit hindi natin malilinlang si Kristo. Why? Because Jesus is all-knowing. He knows the exact condition sa puso natin.
And to be honest with you, naranasan ko sa ministry na ang daming mga taong dumaan sa akin na mas matamis pa sa asukal ang kanilang mga salita. Parang kape ba na isang stick lang tapos ang asukal 1/4. At nangako na samahan ka namin, pastor, samahan kita, pastor, sa paglilingkod hanggang sa dulo. Hindi pa nga nakakalahati, wala na. But majority of them failed. And unlike nga kay Jesus dati, tayo ngayon, pag mag-ministry sa mangingisda, ay may ill tree. Right? Tama ba? Pag mag-meet sa labas, kasi nga pag mag-usap tayo tungkol sa Panginoon, minsan dadaanan mga kita minsan, di ba? Minsan may motor ka nga, ang saya natin eh, di ba? Pero, anong nangyari? Hindi nga bagyo yung dinaanan eh. Unos lang. Parang 2 minutes lang, wala na. Wala na talaga, hindi mo na nakita na saan na. Nalaman mo na lang, doon na sa kabilang bayan. Pero nangako yun, I will follow you. Samahan ka namin, pastor. Basta lagi pas. Yung mga ganyang kwento, huwag niyo lang gawin niyo. No? But the good thing is that I do not cling on to their words, lalo na sa mga taong mahilig magsalita, lalo na mahilig magkwento, pero walang gawa na. Jesus knows our hearts. No, note this. Discipleship journey is not always a smooth ride. Ulitin ko ha, discipleship journey is not always a smooth ride, for it will demand our whole fiber of our being. Look at sa verse 20. Ano ang sagot ni Jesus sa sinabi ng scribe? Tingnan nyo ang sagot ni Kristo. So interesting. So Jesus said to him, the foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Kumbaga, kung sa aking panahon ngayon, sure ka? Wala na ba akong matutulugan? No? Sure ka? Dito sa Living Word ay may unan ka. Di ba? May mga nanay po na careful, ano talaga. Actually, mga nanay, na-bless talaga ako sa inyo. Nakita pa may mga worker na hindi ka na tinatanong, may pamasahe ka. Ang iba, biglang nag-extend ang kanilang blessing sa inyo. Ay, nako. Di ba? Nasaan na daw? Where are thou? No? Now look at that. Sabi ni Jesus, the foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Now, unlike some churches, ulitin ko ha, unlike some churches, Jesus was not eager to embrace celebrities or influential people. He did not question the man's sincerity, right? But made clear the demands of true discipleship. That's what it means. Unlike some churches nowadays, na kapag ang first-timer ay nagsisimba na may Raptor, may GRS na pick-up, may GRS na Fortuner, maganda ang trabaho at malaki ang sweldo kahit hindi pa sigurado ang pastor na yan sa kaligtasan ng tao na yan. Anong ginagawa ng mga ilang pastor? Automatic next Sunday leader na. But Jesus, he was not eager to embrace celebrities or influential people for his fame. But he was doing the will of the Lord for the magnification of his name and his purpose. And his purpose to demonstrate that he is the Son of God. He is the Messiah, so that those people na nakakakita sa mga himala na kanyang ginagawa ay sasampalataya sa kanya. That's why as Christian and pastor, I always observed anyone's commitment in our local church. And not your earthly possessions or earthly achievements, because earthly achievements and possessions will never be the substitute to sincerity and commitment and faithfulness. Now look at what Jesus says in response to the scribes' harsh commitment.
the foxes have holes. Now, Jesus had fewer physical comforts than many animals. Animals have places they can return and rest. Tama? Jesus had no address. Jesus had no place of his own, no home, no property, not even a tent. Merong dalawang verses in the Bible that I'd like to talk about. And that's in John chapter 7, verse 52. Look at your Bible there. And John 8:1. John 7:52 and John 8:1. In John chapter 7 verse 53 says, ano sabi? Everyone went to his home. Tama po ba? But in John 8:1 says, but Jesus went to the Mount of Olives. And as a pastor and a Bible teacher, one of the things that I need to observe when I study the Bible is the contrast. Because by way of contrast, it is a way of making a very strong emphasis or statement. So John here points to us that the others went home. But Jesus went to the Mount of Olives, which means that Jesus slept under the stars. Tandaan natin na si Jesus ay hindi pumunta sa magandang tahanan upang magpahinga, but He went to the Mount of Olives and slept under the stars. Hindi siya pumunta doon sa 5-star hotels, no? Hindi siya pumunta doon sa o kaya sa Astoria, no, to relax and to eat sa free na breakfast na kay sarap talaga, di ba? Sa mga naka-Astoria, no? But Jesus never do that. Now, when you are going to the words of Jesus when He said, but the Son of Man has nowhere to lay His head. The word lay is in the New Testament Greek present tense, expresses a continuously and uninterrupted situation. What does it mean? It means that it was normal for Jesus of having no place to stay or rest and to recover. Natatandaan ninyo? Kaya nga sa next Sunday, titingnan natin si Jesus ay natutulog sa bangka. Does it make sense? Nakuha natin? Now, this simply means that if Jesus is in the mountain, He is willing to sleep in the mountain. If He is not in the mountain, He is willing to sleep wherever He was. Tama po ba? Now, I remember that my pastor told me na kinakailangan kong matuto na madaling mag-adjust. No? Hindi ko talaga makalimutan yung boses na, Dong, ngayon mo salita. When I was mga 20s, I think 21, 22, 23, Dong, yan ang magsalita sa akin. Kinakailangan talaga nating matutong mag-adjust kung saan man tayo dadalhin ng Panginoon. Alam niyo ba yung pugita? Di ba, nag-homoflod siya, di ba? Madali mag-adjust, madali mag-adapt. Tama po ba? Sabi niya, yan yung illustration niya. Dapat matuto tayong kasing ganun ba? Na kung saan man tayo dadalhin ng Diyos, we need to learn how to adjust. Huwag mong pipilitin yung gusto mo. Agad-agad. Kaya naging ugali ko na kapag ako ay nasa ibang lugar or invited to preach the Word of God sa ibang church, ay ayos lang sa amin kung saan kami makakatulog. Ang mahalaga ay makatulog. At higit sa lahat ay makapaglingkod sa Panginoon at sa mga believers. Now, one thing that we need also to pay attention to this verse is the phrase that says, Son of Man. Would you say after me, Son of Man? Because it was used 80 times in one of the Gospels. 80 times in one of the Gospels. This was used in Daniel to refer the king of Israel, homeless king. Now note this, brothers and sisters in the Lord, we are talking here about the homeless king. Though he is the king, ruler, and powerful, but he was showing his disciples of what it means to follow Him.
Let me ask you this question. Have you ever heard a homeless king? Ngayon lang? Have you ever heard that the King of Kings and the Lord of Lords and the Sovereign does not have a physical palace? No? Wala. Note that this king is a homeless king. This means that Jesus is our perfect example of what? Commitment. He shows us the way of walking the talk. Si Jesus ay hindi katulad ng ibang mga tao na magaling magkwento, magaling sa kwento pero wala sa gawa. Hindi siya katulad ng iba na magaling mangako pero walang isa na naisa katuparan. Jesus is both faithful and true to His word. He lived out His word. In other words, hindi natin pwedeng sabihin kay Jesus na, Lord, I am your servant, pero bakit wala akong bahay? No? Bakit wala akong pera, Lord? Akala ko ba, you will never forsake us? Ang ganda ng quotation mo. Mali lang yung pagkagamit mo. Bakit wala akong sasakyan, Lord? Gusto ko yung Land Cruiser, Panginoon. No? Oh, wow. I want you to note this. Biblical historical discipleship serves as a sharp rebuke to the proponents of the prosperity gospel. As authentic biblical discipleship requires a genuine commitment to follow Jesus rather than a pursuit of comfort and material wealth. Amen? Ulitin ko ha. Biblical historical discipleship serves as a sharp rebuke to the proponents of the prosperity gospel. As authentic biblical discipleship requires a genuine commitment to follow Jesus rather than a pursuit of comfort and material wealth. Now in church history, we learned that to be called Christian in the Roman world was not merely to hold a belief, right? It was to belong to another Lord. Christians confess that Jesus, not Caesar, was Lord. They refused to offer incense to the emperor, would not swear by the Roman gods, would not participate in the civic rights that bound society together. To Rome, that refusal looked like defiance. To Christians, it was worship. So they were brought before magistrates, a pinch of incense, a few words to the gods. That was all it would take. Refusal meant chains. In the prisons, backs were opened by scourgers. Limes were stretched under strain. Heated metal was pressed against flesh to force a recantation. The goal was not merely pain, it was surrender of allegiance. Now some were led into amphitheaters, gates lifted, beasts rushed forward to roar of the crowd. Others were tied to stakes, flames kindled slowly at their feet, smoke rising before the fire took hold. At ang iba pa ay ipinako. They were crucified along roads. Some fell beneath the sword. And Rome demanded visible loyalty. But to be a Christian meant this. Alam niyo kung ano? Para sa mga believers at the time? Christ above empire. Conscience above survival. Faithfulness above breath. So when asked their name, many answered with only one word, Christian. Hindi Joseph. Grabe na. Hindi madali ang pagsunod kay Jesus. Amen ba? As I prepare the sermon and kahapon ay prepare na kami sa practice. Ang isang nating kasamahan sa church, na medyo nalungkot kami. Natinik pa talaga. No? And natutuwa ko na nakita ko siya na nandito ngayon kasama natin. Akala ko nga hindi makalakad eh.
Siguro pinilit niya na lang talaga. This is the cost of following Jesus, no? Basic lang to, the cost of following Jesus. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos and His goodness in our lives. Now, the faith of some are shallow. Kumbaga, laging sinasabi ni Pastor Mel, 4 inches wide and 1 inches deep. Or 1 inch deep, I mean. Sometimes our commitment depends on the weather. Amen ba? Pastor, sinasadya mo ba? Hindi. Serious nga tayo. Ano ba yan? Sometimes our commitment depends on the weather. Sad to say that in our days, Christians are not the same as Christians in the 1st century and 16th century, because though we read church history and we heard about church history, but sad to say that we are not motivated by their eagerness to die in the service to Jesus. We are under by our religion of comfort and convenience. What a shame para sa atin, believers. Ang iba ay napakababaw ng mga rason na to go to church and be with the people who are saved by the grace of the Lord. Why? Because kaunting sakit lang ng ngipin. Hindi pa nga namagay. Ayaw nang mag-church. Ay, sapat na ito na may dahilan ako na hindi mag-church. Pas, hindi mo na ako mag-church. Kaunting assignment lang sa school, hindi na makapunta doon sa church kasi nga inuuna yung concert doon ni Flo G. Trangkaso nga lang yan. Pasimula pa lang, pwede pang magsimba kasi nga 2 hours lang simba natin. Mabigat na talaga eh. Di ba? May mga reasons naman talagang katanggap-tanggap. Siguro naisip nila, nasabi mo yan kasi pastor, kasi ikaw hindi ka nagkakasakit eh. Palit tayo. Nasabi mo rin kasi hindi ka what if sasabihin ko rin sa'yo, nasabi mo rin kasi yan kasi hindi ka nakapag-preach kahit inuubo. Nag-ministry, nagdadrive kahit ang katawan ng sakit-sakit na. Pero may nag-antay doon sa mga isda. Alam nga naman, hayaan natin sila. Hindi, nag-antay yung mga kapatid natin doon. Kaya nag-pray ako na sana meron ding able talaga makatayo sa kanila para pag may sakit talaga yung biwang. Kasi siyempre, 33 na ako, papunta na tayo doon. Iniisip ko nga, 27 years from now, mag-60 na ako. Di ba? Wala mang pabata sa atin dito, lahat tayo patanda. Sana tumatanda rin yung commitment natin sa Diyos. Grabe na nila katahimik. Siguro ang iba dito nag-complain sa Panginoon, Lord, bakit ganito ang pinagdaanan ko? Di ba mabuti ka, Panginoon? Pero naisip ba natin na sa panahon na pasan ni Kristo ang krus na dapat ikaw yung magpasan, nasa puso ka niya, nasa isip ka niya, may narinig ka ba, may nakita ka bang nagrereklamo si Kristo? No? Ito kasing si Pedro kasi, no? Malaki-laki pa naman ang kasalanan nito. No? Wala. Bago mo ipaglaban ang iyong sarili, harapan sa Panginoon Diyos, isipin mo muna ang kabutihan ng Diyos na ginagawa niya by demonstrating Jesus at the cross, dying for us to be forgiven as our substitute. Kapatid, may the Lord be merciful to us. Na mauunawaan natin that life is too short and it must be to God. May all of us be faithful in the Lord. Kahit sa kalagitnaan man ng discomfort or comfort natin na mga pagdadaanan. So note this, there is a cost to discipleship. It is a lifetime commitment of self-denial, sacrifice, and even suffering. The nature of Jesus' mission kept him moving, and such was true with those who followed him in his earthly ministry. Ulitin ko, there is a cost to discipleship. Let us move on sa verse 21 to 22, a call to urgency to the tentative. Meron ding isa, kaya nga ginamit dito ni Mateo another. Alright? So verse 21, another of the disciples said to him, Lord, permit me first to go and bury my father. Right?
One thing na dapat nating tingnan sa talatang ito, dahil makikita natin na sinabi ni Mateo na another of the disciples said to Jesus. The word disciple means what? A follower or a learner. However, Jesus rejected his delayed request because for Jesus, following him requires absolute priority over all other earthly or familial duty. Kung napapansin ninyo sa request ng disciple na ito ay sounds what? This sounds reasonable. Amen ba? Reasonable. Siguro ang iba sa inyo dito ay nag-isip kung bakit hindi na lang pinapahintulutan ni Jesus ang disciple na ito to first go to bury his father, o kaya natanong niya, bakit hindi nagbibigay simpatiya si Jesus sa taong ito na nag-mourn muna sa pagkamatay ng kanyang ama? Kung tutuusin, ang request sa taong ito ay susunod siya kay Jesus, pero kailangan niya munang ilibing ang kanyang ama. Actually, hindi po talaga literally patay ang ama ng taong ito. Historically, nang hilingin ng lalaki na pumunta muna at ilibing ang kanyang ama, ay malamang na hindi lang siya humihiling na dumalo sa isang libing. Na sa kultura ng mga Hudyo ay nangyayari sa loob ng 24 na oras. Malamang na hinihiling niyang maghintay sa bahay hanggang sa pumanaw ang kanyang matandang ama. Na maaaring tumagal ng maraming taon, ito ay isang katanggap-tanggap na dahilan ng lipunan upang ipagliban ang ganap na pangako kay Jesus. Naniniwala ako na ang isa sa mga mabigat na rason kung bakit hindi tinanggap ni Jesus ang kanyang delayed request of following him ay dahil nais pa niyang makasama ang kanyang old father that soon will die in his old age. Naintindihan ba natin? Now, commentators suggest this man's father may not have yet died. Or it's possible that he had died and the man was talking about the Jewish custom of reburying a loved one's bones a year after passing. Sabi niya, in other words, this disciple may have been requesting to delay his role as a follower of Jesus for a year or longer. This was to fulfill what custom and tradition expected from sons, especially firstborn sons. In other words, Jesus will not agree to this request. Cultural expectations are not meant to override God's will for a person's life. Ulitin ko ha. Cultural expectations are not meant to override God's will for a person's life. In other words, ang pagsunod kay Jesus ay nagdidemand ito ng absolute what? Priority. Kaya sabi pa niya sa verse 22, but Jesus said to him, tingnan niyo ang response ni Jesus, follow me. At ano kasunod? And allow the dead to bury their own dead. Ang salitang but dito, kaya mahalaga talaga yung every word sa scripture, no? No? Amen po ba? Mahalaga yung every word. Even yung mga comma, even yung mga lahat-lahat na narandyan, because may emphasis yan. Ang salitang but dito ay nangangahulugan ng contrast emphasis dahil alam ni Jesus ang tunay na pangyayari sa buhay ng disciple na ito in His sovereignty at sa kanyang pagiging all-knowing. Are you with me? So now, klaro dito na hindi sinabi ni Jesus na ganun ba? Kawawang bata na matayan ng tatay. No? Patay na pala yung ama mo, hindi siya nasak, no? Why? Because all-knowing si Christ. Sige, pumunta ka muna doon, kawawa ka naman dudoy, no? O bumalik ka after, at dahil kailangan ka rin na mag-mourn kasama ang iyong pamilya. Walang ganun. But Jesus said to him, straightly, follow me. Sa talatang ito ay may dalawang mandate si Jesus sa disciple. Ano ang una? Follow me. Tama ba? Ano ang kasunod? Allow the dead to bury their own dead. Now, what does it mean to follow Jesus? Natanong ba natin yan sa ating mga sarili? Anong ibig sabihin sa pagsunod kay Jesus? To follow Jesus is urgent. Is that clear? To follow Jesus is urgent. It demands immediate and radical commitment. So when Jesus said, allow the dead to bury their own dead, should not be taken literally. Because logically, or ano na lang, common sense.
common sense at saka sa logic, no physical dead can bury their own dead. Nakuha natin? Sabi pa ng isang komentary, in Jewish tradition, this may not have meant the father was already dead. The disciple might have been asking to go live with his elderly father until he passed, prioritizing family duties over his immediate spiritual calling. Sa Tagalog pa, sa tradisyon ng mga Hudyo, maaring hindi ito ang nangangahulugan na ang ama niya ay patay na. Maaring hinihiling ng disipulo na manirahan muna kasama ang kanyang matandang ama hanggang sa pumanaw na siya, na inuuna ang mga tungkulin sa pamilya kaysa sa kanyang agarang espiritual na tungkulin. So when Jesus said to the disciple to follow him and allow the dead to bury their own dead, is referring to those people who are physically alive but spiritually dead. People who are physically breathing and healthy but spiritually unresponsive to the message of the gospel. Sa totoo lang, and to be honest with you, I can relate to this disciple. Nung sinabihan ako ng pastor ko, and I am so grateful to the Lord even hanggang sa huling hininga ko, punta ka muna ng Palawan. No? Ako nag-oo ha. Kasi kailangan nila doon. Kailangan kanila kasi baka ano na yung mga doktrina nila doon. Tama nga talaga, providence talaga ni Lord yun. Kasi dati, ang mga kapatiran natin dito dati, kakauna nga lang ng kanta, loobin mo, natumba na. Ang buhay ko ay maging banal mong tahanan ng mga natumba na to, wala pang apoy na itinapon na natumba na. No? Ang iba nangisay na. And hindi sabi ko, pwede bang umuwi muna ako sa aming bahay? Magpaalam muna ako kay mama? Ano sabi niya? Sabi ni Jesus, follow me. Totoo. Let the dead bury their own dead. And at first, masama yun sa aking heart, pero wala akong magawa. Before I complain, I have to obey. Because dani ang training nila sa amin ng mga pastor. At tama naman. And again, nakaka-relate ako because my parents are old. Yung tatay ko ay talagang hindi na ganun sa dati. He's weak. My parents ay talagang matanda na. Papa ng asawa ko ay masakitin rin. Si Shekinah umalis sa kanilang tahanan, 15 years old. Nag-Bible school. Pinangasawa ng pastor. Hindi na nakauwi. Ako, umalis ako ng bahay, 17 years old. At simula doon, pastor. And I really enjoying serving God. Alam niyo, nung naintindihan ko talaga yung gospel through the preaching of my pastor, Pastor Rinante, Elamino, yung sa you must be born again, talagang alam niyo yung nairinig ko na that Jesus died for me, pero yung assurance sa salvation, doon ko narinig, wow! Alam mo yung no one can separate me from the love of God, even the demons cannot separate us from Christ. Parang na-addict ako makikinig ng mga sermon. Alam niyo yun? Na kapag Christmas season, laging sabi ng pamilya ko, pwede ka muna umuwi. Pwede pa muna sa sunod na lang, sa New Year na lang, extend muna ako 1 week. Kasi kasama ko yung mga kaibigan ko. Talagang, alam mo yung makikinig ka ng sermon na naintindihan mo yung assurance mo kay Christ, para kang mapanganga na lang na makikinig. Yung soul mo talagang naghahanap. Siguro na-realize, siguro nung bago kayong Kristiyano. Tapos, lagi mo na hinahanap yung mga preaching nila ni John Piper. At dati makinig ako kay Stephen Furtick, parang, hindi ko na-gets. No? Parang, hindi na. Parang naghahanap ka na talaga ng mga solid food na talagang ma-feed ka sa salita ng Panginoon. At pagkatapos yan, parang, hindi ka makontento na hindi mo maibahagi doon sa mga kaibigan mo. Narasan niyo na yan? Ano, minsan, natawang ako minsan, mag-post ako sa Facebook dati. Kajijimon ko pa dati mag-post ng mga ganito, no?
Ilang years nang nakaraan yun. Kaya dati kapag ako ay makauwi ng Leyte, nandito na kami sa Palawan, talagang ibinuhos ko yung panahon ko sa aking pamilya. Kasi naniniwala ako and I am convinced that our first ministry is our family. And kapag makapag-preach ako and I ask my brother, pwede bang i-gather natin yung mga outreaches? Kasi they need to hear the word of the Lord. And then, yun nga, I left my family for the Lord's calling na magiging pastor. Kaya tuwang-tuwa ako sa nangyari sa pamangkin ko, kay Elshra at kay Jao, na nagiging sound ang theology nila dahil rin sa sacrifices at sa katapatan ng Panginoon Diyos higit sa lahat sa buhay namin. Though I know that those sacrifices ay magiging useless apart from the Lord's grace, talagang nakakatuwa lang. Hindi ba kayo natutuwa na yung sacrifices ninyo nagbunga? Wala, pastor, kasi hindi ako nag-sacrifice. Ayun lang. You cannot relate. Natutuwa kayo na yung sacrifices ninyo, sa prayer ninyo ng mga anak ninyo na nagbunga, unti-unting nagbunga. Natutuwa kayo na, Lord, thank you. Ikaw talaga ang Diyos na nakikinig sa aming mga pananalangin. Let me share this sa inyo ha. Nung una kong punta ng Living Word Malabon, parang hindi pa ganun talaga sila Tubi, si Laika. Pero ngayon, nung nandoon kami mga kapatid, sabi ko, wow, there is a great blessing talaga kapag ang mga magulang ang nanguna sa Panginoon Diyos. Is that clear? Ang problema kasi sa mga nanay at mga tatay ngayon, tulak nila yung mga anak, punta ka doon sa church, pero sila doon sa bahay, nagnunood ng TV. Sa mga anak na hindi pa kasama niyo yung mga magulang ninyo sa pananampalataya, sabi pa nga ni Brother Vincent, at least ang curse ay naputol sa amin. Is it right? Yes! Talagang nakakatuwa, no, na makita mo yung pamilya mo na lumalakad sa Panginoon. Amen ba? Nakakasakit sa puso na, ano na ba tong anak ko na to, di ba? Minsan nga, mapapa-pray ka na lang ng Lord. Kunin mo. No? Dungol talaga, Lord eh. Di ba? Yeah, we can pray to them. Huwag kayong maniniwala sa mga taong nagsasabi, huwag niyo sila ipagdalangin. No, I oppose. No, you pray for them. Why? Because God is sovereign. If God is not sovereign, do not pray. But because God is sovereign, dapat tayong magiging committed, magiging faithful sa ating mga pananalangin. Amen po ba? And nakikita ko yung mga pamangkin ko, kahit hindi man immediately na ganun sila, pero unti-unti, hindi lumalakad sa kadiliman. At dati natanong ko yung sarili ko, am I a irresponsible na anak? Bakit ko iniwan ng aking pamilya at nag-serve as a pastor sa Living Word? Kasi hindi sila Living Word. Pero nagnanais ako mag-Living Word sila. Okay lang, under sa atin sa Living Word Gospel Church. Okay lang sa inyo yun? And the Lord in His providence, He always brought me back sa katotohanan dahil na-assured ko, narinig ko yung assurance sa kaligtasan na meron ako sa Living Word. Kaya I commit sa pagiging pastor sa Living Word. Nag-grow ako in theology at in life sa Living Word. Ginamit ito ng Panginoon Diyos. Kaya I'm always grateful sa mga pastor for equipping me. Pastor Rinante, Pastor Mel, Pastor TJ, AJ, and the rest sa mga pastor. I always grateful to God for their lives. Alam kong hindi rin madali yung, lalo na kay Pastor Nante, yung tinagdaanan niya rin sa akin na pagdi-disciple. I know that you already know Pastor John Cleven, right? Kapatid nila Pat. Tama po ba? Kapatid nila Jenny at ni CJ. Noong bago pa sila si Pat sa Panginoon, isa lang ang pinapahintulutan ng kanilang mga magulang na magsimba. At yung makapagsimba, na pinapahintulutan na mag-church, mag-record yan during sa preaching at pag-uwi, pinapakinggan ng hindi nakapagsimba. And in God's faithfulness, at higit sa lahat sa kanyang election from eternity past, ang nakatayo sa atin kanina dito,
nanguna sa ating confessions ay ang bunso nilang kapatid. Yan yung Diyos. Kumikilo siya. Amen po. Nag-pray nga yan na magpastor siya. Mabigat dong. And then, noong bago pa ang aking mama sa pananampalataya, ay talagang, sino ba dito sa atin nung bago kang Kristiyano, talagang uhaw na uhaw ka sa Panginoon, sa kanyang salita? Ang ginawa ng mama ko, kasi nagluluto siya, nagsasaing siya, nakikinig siya sa radio ng preaching ba sa Word of God. She listened to the pastor who were preaching through the radio station. One early morning, nakikinig siya sa programa na may Bible study, pero yung lolo ko galit na galit. Sino dito yung, alam niyo yung gantangan sa bigas? Yung kahoy ba na square? I think Ate Beth is familiar sa ganun. Yeah? No, I think all of us are familiar. Basta ganun yun sa Leyte. Ang ginawa ng lolo ko, kinuha at hinampas sa ulo ni mama. Nagdudugo talaga yung ulo. Anong ginawa ng nanay ko? Bakit mo naman ako hinampas pa? Wala man akong ginawang masama. Nakikinig lang ako ng salita ng Panginoon. Hindi ba masama ba yun? Basta huwag ka makinig dyan. Magigiba yung relihiyon mo. Pero hindi napipigilan ng lolo ko yung kilos ng Panginoon Diyos sa buhay ng nanay ko. Every morning yan makikinig. Pahinaan niyo lang. Sa atin ngayon, ang dami nating access for us to grow. Ang problema, tamad. Amen po ba? Wala na, nasaktan na kasi sinabi kong tamad. Pero yung mga hinampas ng lagayan ng bigas, wala. Yung mga hindi pinasimba, wala. Yung iba na, ikaw yung nagdala ng curse dito kasi nag-iba ka na ng relihiyon, wala. Diba? Anong problema natin ngayon? Ulitin ko, katamaran. I can say that my mother is really a Christian because her life is really changed by the grace of God. Let me ask you this question. Who is your top priority in life? Are you willing to die for Jesus? Are you willing to become homeless for the sake of Jesus? Are you willing to be persecuted because of Jesus? Kapatid, follow Jesus and Him alone. Magiging mahirap man para sa atin ang pagsunod kay Jesus dahil it requires our commitment to Him. Pero tandaan natin ito. Iniwan ni Jesus ang kaharian sa langit para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At habang pasan niya ang cross papuntang Kalbaryo ay hindi natin makikita na panay reklamo ang ating Savior. And during His death at the cross, while the people were mocking Him, He prayed to them, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Jesus was willing to die in our place. In a place kung saan hindi siya karapat-dapat mamatay. Kaya for me, I will serve the Lord until the last of my breath. Church, mahirap man sumunod kay Jesus. Pero tandaan natin ito na si Jesus ang pintuan sa langit. Amen ba? Si Jesus ang daan tungo sa langit. At si Jesus ang ending nitong lahat sa journey natin. Siya yung destination natin. Hindi pwedeng kay Jesus ka pumasok pero sa dating daan ka dumadaan. Dahil ang ending niyan, destruction. I really love this quote from Paul Washer when he said, why would we want fame when God promises us glory? Why would we be seeking the wealth of the world when the wealth of heaven is ours? Kapatid, ang pagsunod kay Jesus ay hindi isang garantiya na ikaw ay magkakaroon ng maraming pera. O magkakaroon ka ng magandang career o physical stability dahil nangangailangan ito ng pagpapaalam sa paghahangad ng sukdulang makamundong seguridad. Tinawag kang hawakan ng maluwag ang iyong mga kaginhawaan sa lupa tulad ng iyong tahanan, karera at ari-arian at handang isakripisyo ang mga ito kung tatawagin ka ng Diyos sa isang mahirap ngunit may layunin na landas at hindi masasayang na paghihirap. When we follow Jesus,
that commitment will never be in vain. Amen? So church, follow Jesus. Follow Jesus. Amen? Now, pwede mo bang sabihin ninyo katabi, sumunod ka kay Jesus? Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita na aming napapakinggan at napag-aaralan. Truly, your word is so powerful, O God, na makapagbago ito ng buhay ng bawat isa sa amin na kay Kristo Jesus na. At sapat ito, O Diyos, dahil ito ang inyong kapangyarihan sa pagligtas ng mga lost. Maraming salamat, Lord, that the gospel ay walang kahit sino man sa amin dito, O Diyos, ang gagraduate sa gospel. Sapagkat all of us, O God, are saved by the gospel, sustained by the gospel, and will end in the gospel. And thank you, O God, that Jesus is our life. He is our strength. When we are weak, you, Jesus, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Nawang bawat isa sa amin, O Diyos, ay patuloy niyong kausapin ng pagsunod kay Kristo ay hindi masasayang. Kahit man daraan ito sa mga temporaryong mga pagtitiis, ngunit temporaryo lamang ito. Ngunit ang kasuklian sa lahat ng pagtitiis na ito ay ang buhay na puno sa kagalakan na walang katapusan. And all of this, O God, is only by your grace and mercy through faith in Jesus and in His perfect work. Maraming salamat, Panginoon. Bless your people, Lord. May we grow together in your wisdom, in your knowledge, in your word, and in love sa pamamagitan ng pagdidemonstrate sa pagmamahalan sa bawat isa. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.